Ayon sa eksperto, sa insidenteng ito, posible raw na nag-overload at nag-overheat ang extension cord dahil sa matagalang paggamit. Ideally po, ang mga extension cord natin are temporarily used lang po. At meron po silang limitation regarding sa kung ano yung mga gamit na pwedeng isaksak doon. Hindi po rin natin masabi sa video, baka po yung ongoing construction, gumagamit sila tulad ng mga welding machine. Dagdag pa ng eksperto, ilan sa mga senyales ng overloading ang discoloration sa saksakan. Amoy na parang nasusunog na goma kapag mainit ang wire, outlet o saksakan. At ang pagpapatay-sindi ng mga gamit sa bahay. Mabuti na lang daw at hindi lumaki ang apoy sa video, lalo pat madaling masunog ang mga bagay na nakapaligid sa extension cord. Application po ng extension cord natin. Una-una po, ito ay malapit sa mga highly flammable materials katulad ng plastic, papel at kurtina. Sa sunog natin, hindi lang po yung oxygen, hindi lang po yung flammable liquid at saka yung heat, once na nagsama-sama po sila, mas mabilis po nalalaki yung apoy na napansin po natin. Kapag po nagkaroon tayo umuusok or nag-overload na extension cord, ang pinakauna po nating dapat gawin ay mag-relax at makalma, tanggalin or kung kaya po nating patayin yung or tanggalin sa pagkakasaksak yung extension cord po natin. Ngayon, kung hindi naman po natin kaya, kung may mga main breaker po tayo sa bahay, patayin po natin yung pinaka-main switch ng breaker natin para maputol yung current or yung kuryente na dumadaloy po doon.